May buntag niyo yung tanan. Magandang umaga sa inyo lahat. Nandito naman ako, si Mario. Sunday right now dito sa Seattle, Washington. Medyo sakit yung katawan ko ngayon. I did some yard work kagabi sa bahay ng anak ko. And laki ng yard nila eh. Tinulungan ko lang. Pero medyo masakit yung katawan ko ngayon. Pasensya na lang. Pero anyway, ang pag-uusapan natin ngayon is Bitcoin cycle. Anong ibig sabihin ng Bitcoin cycle? Ibig sabihin ng cycle, umiikot, di ba? Yung bisikleta, yung the cycle of life, or kung gitarista ka, cycle of fifth. So umiikot basically. Ang nangyayari niyan sa Bitcoin, every 4 years, importante ito, so pag-aralan nyo ito. Every 4 years nagsa-cycle yung Bitcoin. Galing boom to bust, ibig sabihin nun, galing taas na taas yung presyo, tapos bumabagsak naman. So every 4 years nangyayari yan. So galing masyadong mataas yung presyo, tapos babagsak. Which is good, magagamit natin yan, yung informasyon na yan. It usually happen na yung pagka-Bitcoin halving. Ibig sabihin ng Bitcoin halving uli, kung hindi kayo nakapanood ng video ko noon, yung mga miners, yung reward ng mga miners who mine Bitcoin, hahati yung mga miners nila. So, ang mamamine nila, kalahati na lang. Right now, it's 900 Bitcoins per day ang namamine ng mga miners. Pagkatapos ng April 20th, which is only, ano na ngayon, 14th? Only 6 days left. Less than a week. Magiging 450 Bitcoin na lang mangyayari. So, ang nangyayari, just after the halving, tumataas yung presyo ng Bitcoin. Tumataas ng tumataas hanggang na nabibit nila yung all-time high, ATH. Tandaan nyo yan, ATH, which means all-time high. So, ibig sabihin, yung presyo ng Bitcoin, tataas pa sa dating pinakamataas niyang presyo noon. And every 4 years nangyayari yan. With that knowledge, bakit kayo matakot sa Bitcoin kung alam niyo every 4 years tataas ang presyo na mas mataas pa kaysa sa dating all-time high? So, ang gawin na ninyo, hawakin na ninyo yung Bitcoin ninyo. Hintayin ninyo na aabot yan. How do we know mangyayari yan? Well, actually, hindi natin mahuhula yung future. The only reason na alam natin yan kasi nakita natin 3 beses na nagka-cycle, pang-apat ito. Remember, every 4 years. And Bitcoin has only been around since 2008. So, yung first cycle was from 2008 to 2012. Pagkatapos noon, 2012 hanggang 2016. After 2016 hanggang 2020. Ngayon ang pang-apat, 2022, 2024. So, apat pa na cycle ang nangyayari. So, kung pag-aralan mo yung cycle na yun, it's always the same thing. Taas, mababa yung presyo pag umpisa, tapos biglang tataas, magkakaroon ng all-time high, tapos babagsak. Tapos ulit na naman, pagbagsak, tataas na naman yung presyo, hanggang matatalo niya yung all-time high, tapos babagsak. Pero yung all-time high niya, ibang mataas na yun ha. Yung hindi yung ano lang, talagang grabe. Tapos ganun na naman. So ganito mangyayari. Actually, itong cycle, pang-apat na cycle, medyo iba eh. Ang nangyari, hindi pa nagkaroon ng halving na nalampasan na yung all-time high. The last all-time high was like 73,000 Bitcoins. Or actually 73. Ganun na sabihin natin 73. Umabot na ng 73 and a half, I think about 2 weeks ago before nagkaroon ng halving. Ang halving natin is next week pa or 6 days. And usually ang nangyayari nun after halving, it takes about 12 to 18 months na ang Bitcoin
tataas ng tataas hanggang magbabagsak na naman. So if that's the case, kung istudyuhin mo yan, ano ngayon, April 20th, if it takes 12 months, that's April 20th of 2025. Kung abot ng 18 months, dadagdagan mo pa ng, ilan ba yun, 8 minus 6, 6 months. So, April, May, June, July, August, September, October. So, from April of 2025 to October of 2025, magiging bull market yan. Tataas ang presyo. After yung October 25, hindi ito, perfecto ha. Pwedeng mas maaga, pwedeng huli. After niyan, babagsak na naman yung presyo. Kaya nga sabi nila, volatile yung, yung Bitcoin eh. So, pagbagsak ng presyo, marami na naman magugulat, marami na naman masasaktan, marami na naman magsasabi, walang kwenta ang Bitcoin. Marami na namang FUD, fear, so aalis na naman, ibibenta nila yung Bitcoin. So, ang payo ko sa iyo is, hawak lang kayo ng hawak kahit na anong presyo. Kahit ngayon kayo bumili ng Bitcoin, kahit mataas na, kahit na ang pagbili nyo, ang price is, ano bang price ngayon? Bumagsak kasi yung gera sa Israel, naging 66 na lang yata ngayong umaga. I'm not sure Pero, kahit pagbili nyo 66,000 ang halaga ng Bitcoin, hintayin niyo after 4 years. Ang hula nila, their estimate is pagkatapos ng 2024, aabot ng 100 to 150,000 ang Bitcoin. Pagkatapos ng 2025, aabot ng 200,000. Ganun kataas. So kahit na akala nyo mahal na ang Bitcoin, mura pa rin. And then pagkatapos ng 200,000, babagsak na naman yan. Hopefully hindi babagsak sa mga 65, kasi yung magiging negative ka na. Pero kahit naman na negative ka, you just have to have a belief na after 4 years na naman, which is 2028, mag-all-time high na naman yan. Matatalo niya yung all-time high ngayon. Actually, ang sabi nila, by 2030, ang Bitcoin aabot ng 1 million. So pag-isipan niya yan. Once you have a Bitcoin, nakabili kayo, huwag ninyo ibenta hanggang na yan. Kahit na ipamana nyo sa mga anak nyo o sa mga apo ninyo, huwag nyo ibenta. Ang plano ko is to stick around for the next cycle, which is in 2028 or then mga 2029. Hopefully buhay pa ako noon. I'll be about 71 or 72. Ang gagawin ko is ibibenta ko siguro para I want to enjoy the money. Gusto ko mamasyal and do things. So that's my plan basically. So that's basically what my plan is, and hopefully it's gonna work out. And ano pa ba? So ang gawin na lang ninyo is basta bili lang kayo ng bili. Dollar cost average is the way to do it. I would tell everybody to dollar cost average. Kailangan matuto kayo tungkol sa cycle. Pag-aralan niyo yan and make use of it sa advantage niyo and do long term. Wag kayo maging trader na buy and sell. Long term ang Bitcoin. Mahirap maging trader sa Bitcoin kasi very volatile. Sobra ka volatile na most likely matatalo ka kung magte-trade ka. So, ang gawin mo na lang, i-long term na lang ninyo. Ibig sabihin, just wag nyo ibenta for a long time. Kung maaari, forever. Okay? And that's the lesson for today. Hopefully, you learned something. Maraming salamat. Wag nyo kalimutan mag-subscribe. Kailangan ko ng tulong sa inyo. Mahirap ang YouTube. I have to do this every day. Hopefully, kung meron kayong natutunan, paki-subscribe na lang at saka mag-like. Ang goal ko is to get 10,000 subscription in 1 year. Hindi ko nakuha yun eh. Ano lang yung subscribers ko, 7,700. And nag 1 year na ako last March. So hopefully makukuha ko yan the next few months. And kailangan ko ng tulong nyo. Wala namang mawawala sa inyo. Okay? Thank you. Bukas na naman. Gagawin na naman ako ibang video tungkol sa Bitcoin. Hopefully, Bitcoin family,
Dadami tayo ng dadami, lalo ng mga Filipino, para marami tayong matutunan. Thank you. Bye-bye.